kami po dito sa Islam Katotohanan. Assalamualaikum Ang lahat ng papuri at salamat ay para lamang kay Allah. Glory be to Allah. All praise to Allah. All praise to Allah. There is no God but Allah. Allah is great. All power and might belong to Allah, the Most High, the Great. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Masyaallah. At nandito pa rin tayo at nagkita-kita at nagsama-sama. Ito ay nagpapatunay lamang kung nagkaisa tayo sa kaisa ni Allah, nagkakaisa tayo sa pag-ayuno. Ito, nagsama-sama tayo para sa pag-celebrate ng Eid al-Fitr. Alhamdulillah. So sa mga nakaraan nating mga speakers ay hindi natin naabutan. So inshallah, kung ano man po yung aking ipapaabot, kung nakaabot man sa inyo, sabi nga ng mga ulama, mas mainam na iba-ibang tinig sapagkat kahit nasabi mo na, pag inulit nung isa, minsan umiiba, gumaganda. So alhamdulillah, isa sa wag nating kalimutan mga kapatid, sa mga bagong Muslim o sa mga dati ng Muslim, ay lagi nating tatatandaan ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala o ng Propeta Muhammad sallam, inna ad-dina yusrun, na ang ating pananampalataya o ang ating reliyon ay napakagaan, hindi nagpapahirap sa atin. Kaya kung ang isang tao pinapahirapan niya ang kanyang sarili sa kanyang nakikita o sa kanyang paniniwala, tunay na siya ay maliligaw. Halimbawa, nakakita ka ng isang bagay na kung saan ay sa inakala mong siya ay mali, binigyan mo kagad ng isang hatol, para mo na rin sinabi ang Islam ay pahirap sa atin at sa kapwa-tao natin o sa mga kapatid natin. So ang Islam, laging dalawa-dalawa. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, kung ikaw ay manalangin, laging nandun yung takot at pag-asa. Sipin mo yan, takot, takwa, nandun yung pangamba mo sa iyong Panginoon na si Allah subhanahu wa ta'ala, na alam mo, si Allah lamang ang nagpaparusa sa iyo. Tanging si Allah lamang ang nagpaparusa sa sino mang kanyang nais. Wa yu'adibullahu man yasha wa yaghfiru liman yasha. Pinaparusahan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang sino mang kanyang nais, at kung sino man ang kanyang nais din na papatawarin. So dalawa-dalawa lagi, hindi automatic sabi haram. Pag sinabing haram, wala nang option, hindi mo muna tinatanong, hindi mo muna inaalam ang isang bagay. Pinapahirapan mo ang Islam sa iyong sarili at sa iyong kapwa-tao. So tayo mga kapatid, ang symbol of oneness and symbol of brotherhood nandito sa pananampalatayang Islam. Kaya kung magtatayo ka pa ng ibang brotherhood maliban sa Islam, delikado ka. Tulad ng sinabi ng mga ating mga speaker. Dahil ang pinakamainam ay yung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang pinakamatatakutin sa kanya ay ang inna akramakum indallahi atqakum. Tunay na ang pinaka-the best para kay Allah subhanahu wa ta'ala, yung mga taong may tunay na takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. At isa sa messages mga kapatid ng Eid al-Fitr ay yung sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang sabi niya, la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Hindi kayo makakapasok sa paraiso. Hindi kayo makakapasok sa paraiso hanggat hindi kayo maniwala. Saan? La tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Hindi kayo makakapasok sa paraiso hanggat hindi kayo maniwala, at hindi kayo maniniwala hanggat hindi kayo matutong magmahal.
Ibig sabihin, bago ka magalit, bago musga ng kapatid mo, pag-isipan mo muna ng 70 times. Doon pa lamang sa unang hakbang, mag-alala ka na. Ito ang kapatiran. At sabi pa ni Propeta Muhammad SAW, hal adulukum ala syai'an idza fa'altumuhu tababtum. Gusto nyo bang sabihin ko sa inyo ang isang bagay na kung inyong isasagawa, tunay na kayo ay magmamahalan sa bawat isa. Allahu Akbar. So mga kapatid, kung susundin natin itong paalala sa atin ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, tunay na magmamahalan tayo sa bawat isa. Walang Muslim kahit hindi magkakilala. Bakit sinabi niya kung sasabihin niya sa atin magmamahalan tayo? Dahil tanging Muslim lamang kahit hindi magkakakilala, kapag alam mong siya ay Muslim, babatiin mo siya ng ano? Afsus salam bainakum. Kayo ay magbatian ng kapayapaan. Assalamu alaikum. Dagdagan mo, wa alaikum assalam wa rahmatullah. Dagdagan mo, wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Pataas ng pataas ang reward. Sa sino mang nagkakamayan, nagbabatian, para itong isang punong kahoy na ang kanyang dahon ay nalalaglag pag tayo ay nagbabatian. So yung symbol of brotherhood, laging nangunguna. Iniisip mo muna yung kamarian ng kapatid mo, baka may dahilan. Hindi mo kagad iniisip yung kanyang ginawang kasamaan. To protect your brother. So may mga bagay na dapat natin pag-ingatan mga kapatid. Alhamdulillah, tayo dito sa Eastern Province, dito lamang nila naisip sa kabilang mga center na tayo ay nagkakaisa, nagsama-sama. So alhamdulillah, dapat panatiliin natin to na kung saan, kahit saan ka mapunta, isipin mo yung kapatid mo, batiin mo ng Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. At panghuli, sabi ni Propeta Muhammad SAW, bago siya pumanaw, sabi niya, upang hindi kayo mailigaw ng sino man, sabi ni Propeta Muhammad SAW, alaikum bisunnati wa sunnati kulapa ar-rasidin hamadiyin. Para sa inyo, sabi niya, para sa inyo, ang aking pamamaraan, iniwan ng Propeta Muhammad SAW bago siya pumanaw. At kung hindi nyo kaya ang kanyang sunna, dahil at may mga sunna siyang hindi mo nyo pwedeng isagawa, sundin nyo, iniwan ko sa inyo ang sunna, so sundin nyo ang sunna ng mga kulapa, ang mga kasama ng Propeta Muhammad SAW, ang mga sahaba. Ibig sabihin nun, hindi ka lamang doon sa sunna ng Propeta, na atiullah wa atiur Rasul. Dahil may mga sunna ang Propeta Muhammad SAW na hindi mo pwedeng gayahin. May sunna siya na tuloy-tuloy na pagkain. Halimbawa yung wizal, na si Propeta Muhammad SAW hindi huminto sa pag-ayuno. Gabi at araw, hindi mo pwedeng gayahin yun. Bagamat sa amin, sunna niya ay susundin natin. Kaya yung sunna ng mga sahaba ang sundin natin. Sa pag-asawa, hanggang 4 lamang. Ang Propeta Muhammad SAW ay mahigit sa siyam sabi nila 11. So ibig sabihin mga kapatid, sapagkat sila ang mga pinatnubayan ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga sahaba na mga wala na. Ibig sabihin yung mga wala na, yung ating susundan. Ang ating titingnan ang kanilang mga bakas, hindi yung bakas ng mga nabubuhay pa. Dahil nasa kalagayan pa rin sila ng pagsubok ni Allah subhanahu wa ta'ala. So, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, naway itong maiksing pensay na ito ay isabuhay natin dahil napakalaga ito kung nais nating manatili ang ating pagmamahalan. At kung gusto mong makapasok sa paraiso, simple lamang. Sabi ni Propeta Muhammad SAW, Afsus salam bainakum. Magbatian kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Glory be to Allah, all praise to Allah. There is no God but Allah. Allah is great. All power and might belong to Allah, the Most High, the Great. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.